Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muling magsasama-sama sa sandaling panahon upang atin pong muling talakayin ang ating last topic ng ating lesson ngayong quarter. Number 13 po, ang title ay ang Tabernakulo. Meron pong isang natatanging pangalan na nakiusap po na kung maaari ibanggitin. Ito po ay si Mabiel Ludovici Abulencia from Cabanbanan SDA Church ng Laguna. Magandang araw po sa iyo, kapatid. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. At tayo po hihingi muna ng patnubay ng ating Panginoon. Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming nagsasubmit ng aming mga sarili sa inyo. Gusto po namin kilalanin ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan. Nais din po namin imbitahan ng inyong Holy Spirit na siyang gumabay sa aming pag-aaral sa araw na ito. Buksan po nawa ang aming mga isipan, ang aming mga damdamin, upang aming pong mas maunawaan ang gusto mong ipahiwatig sa amin sa pamamagitan po ng lesson quarterly na ito. At muli rin po, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At ganoon din po ang patnubay ng Holy Spirit. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay matatagpuan natin sa Exodus 40, 34 and 38. Pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang tol ng tipanan at pinuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Sapagkat sa kanilang buong paglalakbay, ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyon sa gabi, sa paningin ng buong sambahayan ng Israel. Ang pangunahing gawain ng bayan ng Diyos noon at ngayon ay ang mamuhay ng napakalapit sa Diyos, ihayag ang kanyang tamang larawan, sumamba at maglingkod sa Kanya. Mula nang magkasala si Adan at Eva, sila ay natakot sa Diyos at nagtago. Ganyan ang nagagawa ng kasalanan. Gumagawa ng maling pagkakilala sa Diyos, subalit dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, ang Diyos ang gumawa ng paraan, hinanap niya sila at sinabi, "Nasaan kayo?" Kaya nga ang ating tungkulin ay ihayag ang tunay na larawan o karakter ng Diyos. Sapagkat kung makikilala ng tao ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa kanila, sila ay kusang sasamba at susunod sa kanyang mga kautusan at palatuntunan. Sabi nga ng Panginoon, "At ako, kung ako ay mataas, palalapitin ko sa akin din ang lahat ng tao." Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, papaano po ba ipinakikilala ang Diyos sa kautusan ng Sabat? Number 2, ano ang napakahalagang aral ang dala ng kanilang pagtatayo ng tabernakulo? Number 3, ano ang itinuturo ng maingat na pagtatayo ng sanktuaryo ayon sa anyo na ipinakita ng Diyos kay Moses? Number 4, ano namang aral ang dapat nating maunawaan sa pagtatalaga ng tabernakulo? And number 5, the last question, ano ang pinakalayunin ng lahat ng mga detalye ng tabernakulo at mga gawain dito? Balikan po natin ang question number 1. Papaano po ba ipinakikilala ang Diyos sa kautusan ng Sabat? Sige po, ating pong muling bubuksan ang ating mga banal na kasulatan upang ating pong maunawaan. Tingnan natin sa Genesis 2:1 hanggang 3, ano po ang sinasabi? At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, maliwanag po siya sabi, yung ikapitong araw na kung tawagin ay Sabat, ay araw na pinagpala ng Panginoon, ito ay kanyang binanal. Ang tanong ay, ano bang ibig sabihin na ito ay binanal ng Diyos ang araw ng Sabat? Sapagkat kung ating pong pagmamasdan, ang kahit na anong araw ay umuulan,
bumabagyo, umiinit, lahat. Pare-pareho, wala kang makikitang pagkakaiba. So ano po ang ibig sabihin ng kanyang binanal? Titingnan po natin sa Exodo 28 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Tatanda po natin yung salitang kanyang pinakang banal ay nangangahulugan na kanyang itinangi. Ano po? Ito ay kanyang itinangi. Bakit po siya nagtangi at bakit siya ay nagpahinga? Sapagkat ito po ang sinasabi ng mga talata. Siya ay nagpahinga matapos na likhain niya ang sanglibutan. Siya ay nagpahinga nung ikapito. At pagkatapos ang wika, ito ay kanyang binanal. Yung po salitang binanal ay sa ibang translation, he set aside. Itinangi. Itinangi sa paanong paraan. Kung atin pong titingnan sa Marcos 2:27, ang sabi ng Panginoon, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ang Diyos kailanman hindi napapagod. Ang Diyos kailanman ay abala sa kanyang mga gawain. Subalit upang ipakita na tayo ay natatangi para sa Kanya, inilaan niya ang isang araw sa isang sanlinggo upang tayo ay Kanyang katagpuin. Kaya nga ang wika niya, alalahanin ninyo ito, sapagkat ito ay palatandaan na siya ay nagmamahal sa atin, siya ay nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. At kapag binasa po natin sa Ezekiel 20:12, ang wika ng Panginoon, ibinigay ko sa kanila ang aking mga Sabat upang maging palatandaan sa kanila at sa akin, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapakang banal sa kanila. Sa Bicol po, tanganing sa indang maaraman na ako si Jehovah ang nagpapakang mahal sa sainda. No? Siya yung nagpapakahalaga, nagpapakang mahal ang sawi. So, siya yung nagpapahalaga. Ibig sabihin, kaya mayroong Sabat sapagkat mahalaga tayo sa Kanya. Ibig niya, una, tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Ibig niya, tayo ay magkaroon ng sama-samang masaya. At higit sa lahat, ibig niya, matanggap natin ang pagpapala ng Kanyang banal na presensya para sa bawat isa sa atin, sapagkat ibig niya na tayo ay pakang banalin o tayo ay pahalagahan. Ito po ang araw ng Sabat. Ano po? Kaya maling-mali kapag sinasabi po natin sa ating mga anak, halimbawa ang ating mga anak ay gumawa ng kakulitan, araw ng Sabat, sasabihin natin, sige ka, hindi ka na-love ni Jesus. Parati ko po naririnig yan nung maliit pa ako. Sige, hindi ka na-love ni Jesus. Mga minamahal, kaya may Sabat dahil love tayo ni Jesus. Yung turo at aral na yon ay doktrina po yun ni Satanas. Na kapag ikaw ay nagkulit, hindi ka na-love. Ang banal na kasulatan po nagsasabi sa kabilahan ng lahat ng ating mga kasalanan, napakahalaga sa natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Okay po, sa ating number 2 question, ano ang napakahalagang aral ang dala ng kanilang pagtatayo ng tabernakulo? Ayan, atin po naman titingnan dyan sa Exodus 36:1 hanggang 8. At si Bezalel at si Aholiab ay gagawa at lahat ng matalino na pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan at pagkakilala na maalaman kung paanong paggawa ng lahat ng gawa sa paglilingkod sa sanktuaryo ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon. At tinawag ni Moses si Bezalel at si Aholiab at lahat ng marunong na pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan
sa puso lahat ng may pusong napukaw na pumaroon sa gawang gagawain. At kanilang tinanggap kay Moses ang lahat ng handog na dinala ng mga anak ni Israel na magagamit sa gawang paglilingkod sa sanktuaryo, upang gawin at dinalan pa nila siya ng kusang handog tuwing umaga. At nagsidating ang lahat ng mga taong matatalino na gumawa ng lahat na gawa sanktuaryo na bawat isa'y mula sa kanyang gawain na ginagawa. At sila'y nagsalita kay Moses na nagsabi, ang bayay nagdadala ng higit kaysa kinakailangan sa gawang paglilingkod na iniutos gawin ng Panginoon. At si Moses ay nagbigay utos at itinanyag nila sa buong kampamento na sinasabi, huwag nang bumawa ang lalaki o ang babae man ng anumang gawang handog sa sanktuaryo, na anupat sinangsala na ang bayan sa pagdadala. Sapagkat ang kagamitan na mayroon sila ay dapat na sa lahat na gawa na gagawin at higit pa. At lahat ng matatalinong lalaki sa gumagawa ng gawa ay gumawa ng tabernakulo na may 10 tabing na linong pinili at kayong bughaw at kulay ube at pula na may mga kerubin na niyari ng bihasang manggagawa. Ayan. Kung inyo po papansinin, yung detalye ng gawain ay masilan. Subalit ang wika, ang Panginoon nagkaloob ng talino at kakayahan kina Bezalel. Ibig sabihin mga minamahal, kapag ka ang Panginoon ay nagre-require ng anuman, palibhasa ang kanyang requirement is no less than perfection. Kanyang pinagkakalooban ng sapat na talino ang bawat isa sa atin. Alam po ninyo, napakahalaga nito na maunawa natin na kung anumang talino, anumang galing mayroon tayo, yan po ay nagbubuhat sa Diyos sapagkat nais niya gampanan natin ang isang gawaing napakahalaga sa kanyang banal na harapan. At huwag po ninyong kakaligtaan na ang kaloob na kaalaman, katalinuhan ay hindi lang yung paggawa doon sa templo, kung hindi yung pagdadala ng mga pangangailangan doon sa templo. So, si Bezalel at yung iba pa, yung karaniwang mamamayan, hindi sila mas higit ang halaga kaysa sa iba. Silang lahat ay kapwa mahalaga sapagkat ang bawat isa ay pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan ayon sa pangangailangan at labis pa nga. Ano? So, wag po nating iisipin na tayo yung pinakamagaling. Lahat po tayo ay pinagaling ng ating Panginoon sa kanyang banal na harapan. Yung mumunti nating contribution, huwag nating isiping mumunting contribution yon, sapagkat yon ang kailangan sa gawain na nais ng Panginoon na i-accomplish sa kanyang bayan. So, ang bawat isa po sa atin ay mahalaga. At kapag ang Diyos nag-utos sa atin, may pinagagawa sa atin ng Panginoon, siya ang magbibigay ng mga karunungan, katalinuhan, galing upang magawa po natin yung gawain. At siya rin ang magbibigay ng sapat na resources para sa gawain. At gagamitin niya ang bawat isa sa atin. Okay po, at ngayon po sa ating ikatatlong tanong. Ano ang itinuturo ng maingat na pagtatayo ng sanktuaryo ayon sa anyo na ipinakita ng Diyos kay Moses? Ayan, kung ating pong babasahin mula sa Kapitulo 38, talatang 8 hanggang Kapitulo 39, talatang 31, mahaba po ito. Subalit nariyan po ang detalyadong mga instruksyon ng Panginoon, anong kulay, anong materyales, anong sukat, paano ito gagawin, lahat po. Ibig sabihin po, ang Panginoon kapag nagpapagawa ng isang bagay, ang ibig niya is no less than perfection. Kagaya ng likhain ng Diyos ang sanglibutang ito. Datapwat, dahilan sa kasalanan, ito ay nasira. Subalit,
it requires, sa paglilingkod sa Panginoon, He requires yung pinakamataas na estandarte. At dahilan diyan, siya ay nagbibigay ng sapat na talino, sapat na kakayahan upang maisagawa natin ang lahat ng ito. At sapagkat kinakailangan ay perfection, kinakailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya makita po natin na nandun yung paghahandog ng dugo ng kordero sapagkat ipinapahayag po lamang na kinakailangan natin ang biyaya ng Diyos to be perfect. At ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Kaya makita po ninyo na lahat ng tao ay iyong i-anoint. Papahiran mo ng langis. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, napakahalaga na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. At yan po ang gagawin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi po niya tatanggapin yung mga paglilingkod na less than the perfection that He requires of us. At pag pinag-uusapan po naman natin yung perfection, ito po ay progressive. Hindi yung isang sandali, ikaw ay perfecto na. Ibig sabihin po, sa bawat stages ng ating buhay, there is an expected perfection. Ako ngayon ay perfectong ako. Walang labis, walang kulang. Subalit, kinakailangan patuloy na lalago. Yun po yung pinag-usapan natin noong nakaraan na buhay na walang hanggan. Kinakailangan patuloy na lumalago. Kaya in every stage of our life, there is perfection. Subalit, hindi natin alam kung naabot natin yon. Maabot natin yon sa tulong ng ating Panginoon. Subalit, maaari ding hindi natin maabot sapagkat hindi natin tinanggap ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sapagkat hindi tayo nananalangin, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So kinakailangan po pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, pag-aaralan natin paano ba dito itinuturo ang karakter ng Diyos, paano dito makikita natin. Kaya lahat po ng ating dapat na doktrina, yung ating tinatawag na 28 fundamental beliefs, bawat isa dapat makita natin paano ihinahayag ang pag-ibig ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, ang katarungan ng Diyos. Kapag hindi po natin yan nakita, ang nakita lang natin, ito yung mga requirements ng Diyos, hindi pa po tayo handa para magturo. Kinakailangan nakikita po natin, paano ba nito ipinapakita ang karunungan, ang pag-ibig, at pagiging makatarungan ng Diyos. Kaya kapag po tayo nagdi-discuss, kahit na ang dinidiscuss natin, yung 666, Mark of the Beast, tandaan, kinakailangan makita natin palagi yung pag-ibig ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, yung hustesya ng Diyos. Otherwise, hindi yung tunay na Diyos ang ating ipinangangaral. Kung hindi natin nakikita alinman sa karakter ng Diyos. Okay po. At ang ating pong question number 4, ano namang aral ang dapat nating maunawaan sa pagtatalaga ng tabernakulo? Alright, kapag atin naman pong tinignan sa Kapitulo 40, sa buong kapitulo, medyo mahaba po ito, kaya hindi na natin muling babasahin. Muli at muli na binabanggit dito yung pagpapahid ng langis sa lahat ng mga mamamayan. Sapagkat ito ang layunin ng Diyos na tayong lahat ay mapuspos ng banal na Espiritu upang makita yung kalwalhatian ng Diyos. Tatandaan po natin palagi yan. Ang kinakailangang makita sa atin ang kalwalhatian ng Diyos. At napag-aralan na po natin na yung kalwalhatian ay nangangahulugan karakter ng Diyos. Malibang tayo ay puspusin ng banal na Espiritu, hindi makikita sa atin ang karakter ng Diyos at tayo ay magbibigay ng maling larawan kung ano ang Diyos.
Alin mang doktrina ang ating banggitin dyan. Kapag hindi tayo nagabayan ng banal na espiritu, tayo'y magtuturo. Kagaya nabanggit ko kanina, sabihin natin sa mga, sige, di ka na love ni Jesus. Ulitin ko po, doktrina ni Satanas yun. Sige, tayo ay mayroong sabat sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Hindi tayo gumagawa upang tayo ay mahalin, kundi sapagkat tayo ay nananampalataya at tayo ay naniniwala sa ating Panginoon na lahat ng kanyang sinasabi ay para sa ating kabutihan. Palibhasang siya ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katuwiran, Diyos ng katarungan. Ang layunin po, ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So, uulitin ko po sa ating pong preaching, sa ating pag-Bible study, tandaan, dapat parating na ihahayag natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At uulitin ko po, hindi natin ito magagawa maliban na tayo'y puspusin ng banal na Espiritu. Okay po, mga minamahal, na po ngayon nasa last question na ng ating topic. Ano ang pinakalayunin ng lahat ng mga detalye ng tabernakulo at mga gawain dito? Yan, tingnan po natin sa 1:14, ano po ba ang sinasabi? Pagkatapos babasahin din po natin ang Apokalipsis 21:1-3. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Upang makita raw po yung kaluwalhatian at kanilang nakita ang kaluwalhatian ng berbo. Ano yung kanyang kaluwalhatian? Pakibasa nga uli yung bandang dulo nung sinasabi ang kaluwalhatian ng berbo na nagkatawang tao. Ito po ang kaluwalhatian ng ating Panginoon na dapat ating makita ngayon. Yung kanyang pagiging mapagmahal sa bawat isa sa atin. At tingnan po natin sa Apokalipsis naman, 21:1-3. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos na naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Ayan, matapos po nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ito ay mananatili na sapagkat makikita na natin siya ng physical, sapagkat ang wika tayo ay tatahang kasama na ng Diyos magpasawalang hanggan. Ang tabernakulo ron ay ang Diyos mismo. So ibig sabihin po, yung tabernakulo na ipinagawa sa lumang tipan ay larawan. Tanda po ninyo, larawan. Kaya ang wika, gagawin ninyo ayon sa larawan na ipinakita ko sa iyo. Sapagkat ito po ay larawan ng karakter ng kaluwalhatian ng Diyos na kung saan ang kanyang panukala tayo ay makatahang kasama niya magpasawalang hanggan. Bakit po? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ganon na lamang po ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kahit pa si Judas na nagtaksil sa Panginoon nung matapos na ipagkanulo ni Judas ang Panginoon, ang wika ng Panginoon, kaibigan, ipinagkanulo mo ba ako sa isang halik? Hindi niya tinawag, ikaw na Judas ka. Sabi niya, kundi, kaibigan, ipinagkanulo mo ba ako? Mga minamahal, mahal na mahal tayo ng Diyos. Wala tayong ginagawa na makaalis ng pag-ibig niya sa atin. Subalit, kinakailangang matutuhan natin siyang panampalatayanan, samahan, mabuhay tayong kasama niya. Otherwise, hindi tayo masisihan doon sa langit.
kung yung ating karakter hindi mabago ngayon sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Minsan ako'y nag-lecture tungkol sa temperance. Ang sabi sa akin ng isang kapatid, boring naman ika, pastor. Kung ikaw ay ginagawa na ng masama, pagkatapos ay parang wala lang sa iyo, mamahalin mo pa rin. Boring naman ika. Alam po ninyo, magiging boring talaga ang langit kapag hindi na bago ang ating karakter. Kaya ang mahalaga, ipahayag po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang wika, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. At ano pa, ang sabi ng Panginoon, kung ako'y itaas na, palalapitin ko ang lahat ng tao sa akin din. So, ang ating dapat na ipinangangaral, Ebanghelyo. Ano po ba yung Ebanghelyo? Marami nagsasabi, ang Ebanghelyo ay si Kristo ay namatay, nabuhay, at umakyat sa langit at muling babalik. Yun ang Ebanghelyo. Mga minamahal, bahagi lang po yun. Mga minamahal, bahagi lang po yun ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, God so loved the world. Ebidensya, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. So tatandaan po, ang Ebanghelyo, mahal tayo ng Diyos. At dahilan sa pagmamahal na yan, ginawa niya ang lahat na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak at ang bugtong na anak na buhay ng matuwid, namatay, nabuhay mag-uli, umakyat sa langit, muling babalik matapos na tayo ay maipaghanda ng dakong kalalagyan. Bakit po? Sapagkat God so loved us. Yan po ang Ebanghelyo. Hindi yung si Kristo na pala. Selfishness po yun. Kapag tayo ay magpuri sa Diyos sapagkat tayo ay tinubos na wala na tayong dapat na gawin pa sapagkat tayo ay tinubos na. Hindi po ganon. Ang pagtubos po ng Panginoon, hindi lang doon sa gawa nating kasalanan, kundi doon sa nagiging dahilan bakit tayo gumagawa ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, narinig niyo sinasabi, huwag kang mangangalunya. Subalit ang sabi ng Panginoon, mag-isip ka lang ng masama sa isang babae, nagkasala ka na ng pangangalunya. So yung lilinisin po ng Panginoon, hindi lang yung ating nagawa, kung hindi yung ating damdamin, yung bugso ng ating damdamin, ng ating isipan, lilinisin yan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang huwag lang mangyari na tayo ay inaring ganap, kundi tayo ay kanyang ginawang ganap. Sapagkat ang Diyos, hindi tayo ron dadalhin sa langit na nagkukunari lang na tayo'y banal, hindi naman, inaari lang banal. Kaya hindi po natatapos sa justification. Mayroong sinasabing sanctification at saka palang darating yung glorification. Okay, at dyan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang Sabat ay ginawa ng dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, hindi upang kaniyang maibig sila. Number 2, ang Diyos kapag nag-utos, nagkakaloob rin ng kapangyarihan upang ito ay magawa natin at hihigit pa nga. Number 3, ang pamantayan ng Diyos ay perfection, kaya't ipinagkakaloob niya lahat ng pangangailangan, kapangyarihan at dunong. Number 4, ang pagtatalaga ng tabernakulo ay nagtuturo na ang lahat ng anak ng Diyos ay pupuspusin ng banal na Espiritu upang mahayag sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos. And number 5, ang tabernakulo ay paalaala na ang tanging layunin ng Diyos tayo ay makatahang kasama niya magpasawalang hanggan. So mga minamahal, salamat po muli sa inyong patuloy na pagsubaybay at pag-share ng mga araling ito. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, maraming salamat sapagkat ikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kailanman hindi nawala ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, anuman ang aming mga nakaraan, anuman ang aming mga nagawa. Kaya nga kami iyong patuloy na tinatawagan na magtiwala, kilalanin ka, at mabuhay ng ayon sa iyong banal na kalooban sapagkat walang ibang masarap para sa iyo kung hindi kami ay makasama mo magpasa walang hanggan.
O Amang Banal, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pagtitiwala at mahalin ang iyong katwiran at ang iyong kabanalan, sapagkat walang ibang nais ka kundi kami makasama, na kami ay maging karapat-dapat na tumahan sa iyong banal na kaharian. Ipagpatawad po nawa ang lahat na aming pagkukulang, pagkakasala, at kabagang pong patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin. Ang may mga karamdaman ay pagalingin, ang may mga kalungkutan ay patuloy na aliwin. Isang alam po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po ang pagpapala ng Panginoon, kanta nating sama-sama.